Paalala po lamang, ang impormasyong aming ibabahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi opisyal na payo ukol sa tulong at regulasyon ng kung saan mang seksyon ng gobyerno, Pilipinas man o Japan. Ano ang Japan Nomad Visa? Ang Japan Nomad Visa ay para sa mga taong nagtatrabaho online o remote habang nananatili ng pansamantala sa Japan. Karaniwan, ang kita ay dapat manggaling sa foreign employer, foreign clients, o sariling online business na hindi nakabase sa local employment sa Japan. Japan Nomad Visa. Sa ngayon, ang setup nito ay para sa mga remote workers na may malinaw na kita at trabaho sa labas ng Japan. Hindi lang basta kahit sino na gustong tumira roon ng walang work arrangement. Sino ang pwedeng mag-apply? Sa pangkalahatan, ang pwedeng mag-apply ay ang mga taong may remote job o online work, may matatag na income, may kinakailangang insurance o travel coverage, may valid passport at kumpletong dokumento, sumusunod sa rules ng Japan habang nasa bansa, at hindi ito karaniwang nakatali lang sa isang profession gaya ng doktor o engineer. Mas mahalaga ang klase ng trabaho, income, at remote setup. Kailangan bang graduate ng university? Hindi palaging kailangan na graduate ng university. Mas tinitignan ng ganitong visa ang work arrangement, ang source of income, ang proof na remote ang trabaho, ang financial capacity, compliance sa visa conditions. Ibig sabihin, pwedeng kwalipikado ang isang tao kahit hindi graduate basta may lehitimong online work at pasok sa requirements. Limitado ba sa ilang bansa lang? Sa maraming nomad visa programs, may mga nationality restrictions o listahan ng mga bansang pwedeng mag-apply sa Japan. Kailangan talagang i-check ang official rules dahil hindi ito automatic na open sa lahat ng nationality. May mga visa program na pinapayagan lang ang applicants mula sa piling bansa o may kasunduan sa Japan. Anong mga online jobs ang madalas pasok dito? Karaniwang remote jobs na pwedeng maging basehan ng nomad style work ay software developer, web designer, graphic designer, content writer, virtual assistant, digital marketer, social media manager, online consultant, translator, online teacher or tutor, freelancer sa creative work, project manager na remote ang setup, e-commerce or online business owner. Ano ang mahalagang tandaan? Hindi ito para sa local Japanese employment. Hindi ito permanent residency. Kadalasan ay pansamantala lang ang stay. Kailangan ng patunay na may stable income. Kailangang sundin ang immigration and tax rules. Simpleng paliwanag. Ang Japan Nomad Visa ay para sa mga taong may trabaho online at may sapat na kita mula sa labas ng Japan. Hindi kailangan na lahat ay graduate ng university, pero kailangan lehitimo ang trabaho at malinaw ang financial capacity. Hindi rin ito para sa lahat ng bansa sa lahat ng oras. Kaya kailangan tignan ang opisyal na eligibility rules bago mag-apply. Positive opening na pwede mong gamitin. Magandang opportunity ito para sa mga remote workers na gustong maranasan ang Japan habang tuloy ang online work. Sa tamang paghahanda, pwedeng maging flexible at exciting ang ganitong klase ng visa para sa mga digital professionals. Positive ending na pwede mong gamitin sa malinaw na requirements at tamang planning,
mas nagiging abot kamay ang pangarap na makapagtrabaho online habang nananatili sa Japan. Ang susi ay legal na dokumento, stable income, at pagsunod sa opisyal na rules. Magkano ang compensation o sweldo at ibang bagay pa na dapat malaman. Ang remote workers o digital nomads ay karaniwang tumatanggap ng bayad sa pamamagitan ng bank transfer, PayPal, Wise, Payoneer, direct deposit, o platform payout. Depende sa employer o client. Hindi sila karaniwang binabayaran ng visa. Ang visa ay permit lang para manatili habang patuloy na nagtatrabaho sa labas ng Japan. Paano sila karaniwang nababayaran? Bank transfer mula sa employer o client. PayPal para sa freelancers at online services. Wise o ibang money transfer platforms. Payoneer para sa international freelance work. Platform payout mula sa Upwork, Fiverr, online teaching sites o similar platforms. Monthly salary kung employed remotely, per project, per hour, per task. At kung freelancer. Gaano naman ang kalaki ang kita? Ito ay depende sa trabaho, experience at bansa ng client. Narito ang estimated monthly income ranges para sa remote jobs. Sa online job, ang estimated monthly income tulad ng virtual assistant is 500. 500 to 2,000 ang content writer. 800 to 3,000 social media manager. 1,000 to 4,000 graphic designer. 1,000 to 4,500 web developer. 2,000 to 8,000 plus ang online tutor. 500 to 3,000 ang translator. 800 to 4,000 ang digital marketer. At 1,500 to 6,000 ang consultant at 2,000 to 10,000 plus. May binabayaran ba sila para sa visa? Karaniwan, hindi. Ang applicant mismo ang nagbabayad ng visa application fees, travel expenses, insurance, accommodation, at living costs. Sa ilang kaso, may kailangan din ipakitang proof of income o minimum earnings para ma-qualify. Sample estimate, kung ang tanong mo ay kung magkano ang dapat kitain para sa maging realistic ang nomad style stay, kadalasan mas ligtas maghanda ng stable monthly income na sapat para sa travel, housing, pagkain at insurance. Sa Japan, ang practical budget ay madalas mas mataas kaysa sa maraming bansa. Kaya mas mainam ang may consistent na kita bago mag-apply. Positive opening na pwede mong gamitin. Maganda ang setup ng remote work para sa mga gustong maglakbay habang may tuloy-tuloy na kita. Kapag maayos ang bayad at stable ang trabaho, mas nagiging flexible ang lifestyle at mas madaling planuhin ang pananatili sa ibang bansa. Mga ilan pa sa importanteng bagay kung Japan maninirahan bilang nomad visa. Kung digital nomad ka sa Japan, magandang i-check ang mga ito. Gaano katagal ang stay mo? Sino ang employer o client mo? Saan galing ang income? At kung kailangan mong mag-file ng tax return at kung sakop ka ng Japanese resident tax rules. Positive ending na pwede mong gamitin. Sa tamang income source at malinaw na payment system, pwedeng maging smooth at manageable ang buhay ng isang digital nomad. Ang mahalaga ay may regular na kita, maayos na records at pagsunod sa requirements ng visa. Disclaimer lamang po, ang impormasyong ito ay mula sa internet
at para sa pangkalatang kaalaman lamang. Mangyaring beripikahin sa opisyal na sanggunian bago mag-apply. Ang lahat ng impormasyong ibinahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi garantisadong kumpleto o laging updated. Ito ay maaaring magbago ng walang paunang abiso. Ang creator ay hindi mananagot sa anumang direkta o hindi direktang epekto na maaaring magmula sa paggamit o interpretasyon ng impormasyong ito. Sa pangwakas, umaasa po kami na nakatulong ang impormasyong ito bilang gabay. Para sa pinakabagong update at opisyal na detalye, makabubuting i-verify pa rin sa tamang ahensya o autoridad. Marami pong salamat.